Hi guys! Welcome to my channel. This is Chris TV PH. Good morning, good afternoon, and good evening. Ang pag-uusapan po natin sa Magmarites serye is, nabully na ba kayo? Yan! Diba? Magandang ano yan. Ako guys, ang kukwento ko sa inyo is experience ko to. Yung pagbully. Yan. Sobrang experience ko to. Experience ko to sa totoong buhay. Totoong buhay. Experience ko to. Guys, ako kasi nabully ako nung teenager ako. Grabe yung bully sa akin. Alam mo yung tatawagin kang Bisaya. Kasi yung forma. Kasi guys, ganito yan. Sa Cavite kasi, pag ang Bisayang words is baduy. 'Di ba? Ang tawag nila pag ano ka, yung Bisaya, it means baduy ka. Yan, yung forma mo, ganyan. Eh, nung teenager ako, guys, nung high school, nung grade 6 to high school ako, hindi naman ako ganun kagaling. Siyempre, mahirap lang kami, di ba? Hindi ako ganun kagaling pumorma. Kasi yung mga damit ko is, yung pinaglumaan lang ng ate ko, ganyan. Tapos, as in, wala naman talaga yung perang mga nanay ko, magulang ko, wala talagang perang pambili ng damit namin, pang forma. Kasi nga, syempre, unahin yung upa ng bahay, bayad sa upa, tsaka yung pagkain, di ba? Yung ganun. So, nasa majorette kami, binubuli talaga nila ako, Bisaya, ganyan, tawag nila sa akin, Bisaya, ganyan. Kaya, alam mo, malaking epekto to sa akin nung binubuli nila ako ng ganyan, parang, yung dinamdam ko talaga, yung sinaksak ko talaga sa utak ko. Sabi ko, tangina nyo, sabi ko ganyan, bully nyo pa akong ganyan. Tapos hanggang naging yung parang may epekto kasi sa mga bata yun yung pangbubuli. Positive at negative, no? Yung negative na sa akin is, parang nabawasan yung self-confidence ko ay, ganito pala ako, ganyan pala ako. Parang ganun yung nangyari sa akin nun. Tapos, yung positive naman, ang ginawa ko is, kumita ako ng pera. Pag kumikita ako ng pera, bumibili ako ng mga damit ko, yung pang-forma ko, ganyan. Using ko yung sarili ko, ganyan. Tapos, may talaga, yung pain. Yung pain, talaga hindi mawawala yun kapag binuli ka ng sobra-sobra. Tapos nung friend ko sila sa Facebook, nagme-message sila sa akin kasi nga, parang late bloomer ba ako. Nakita ko sila sa Facebook, tapos nagme-message sila sa akin. Alam mo yung ginagawa ko? Sabi ko, isa ka nga sa mga nambubuli sa akin. Pag nagme-message sila, ganun. Tapos, nag-stop na silang mag-message sa akin. Tapos, in-add ko silang lahat sa Facebook ko. Tapos, para lang ipakita, oy, eto na ako ngayon. Yung binubuli nyo dati, eto na ako ngayon. Ganyan. Tapos, kasi nakita ko yung different ng life namin sa life nila. Yung nakita ko rin yung different ng itsura nila sa itsura ko ngayon. 'Di ba? Yung kaya yung lesson doon, wag mong bubulihin yung isang tao dahil lang sa itsura ganyan, dahil lang sa appearance niya ganyan. Wag. Kasi magbabago lahat eh. Ikaw, eto ka, maganda ka ngayon, ganyan, maganda ka. Binubuli mo yung isang tao. Tapos, pagdating ng panahon, mapapag-iwanan ka ng taong binubuli mo. Yun eh. Yun yung pinaramdam ko talaga sa kanila, guys. Na iba yung life nila sa life ko ngayon. Hindi naman sa, hindi sa niyayabang ako sila. Pero, parang na rin, parang revenge ba? Yung sweet revenge na sinasabi na hindi ka dapat mambuli ng tao o kala mo ganyan man-down ng tao, ganyan, di ba? Hindi mo akalain na mag-iiba yung life ng taong yun. Na magiging mas maganda yung buhay niya kaysa sa buhay mo. Di ba? Ganun yan eh. Kaya yung mga anak ko, hindi ko hinahayaan na mambuli. Kasi in-explain ko sa kanila na pag nambuli kayo ng bata, sabi ko, masasaktan yung damdamin, tapos itatanim niya sa utak niya ganyan. Sabi ko, wag kayong maging bully. Kasi sabi ko, yung mama niyo naging victim ng bully. Sabi ko, hindi siya maganda. Sabi ko ganyan. Tapos, dahil
biktima ako ng bullying, naging bully din ako sa iba. Kumbaga, yung ginagawa sa akin, ginagawa ko rin sa, pero mali. Mali yun. Mali pala. Kasi yung pain, magre-remain yun. Tapos hindi siya healthy sa mga bata. Bully. Maraming bully sa Pilipinas, no? Marami kaya. Kahit nasa work maraming bully. Yun lang pinaka-experience ko talaga. Yung tinatawag akong Bisaya. Although hindi naman ako na Bisaya, Bisaya mo talaga ako, taga Bacolod nanay ko. Pero kasi yung Bisayang word sa Cavite is Baduy. Diri mo guys, no, dahil sa ganyan, no, yung mga majorette na, kala mo feeling magaganda, no, nung majorette kami, feeling nila ang gaganda talaga nila. Feeling nila sila na yung pinaka maganda sa banda namin dati. Pero papangit naman kaya nila, matataba, tapos maraming bakekang sa legs, tapos basta, yung kung sino pa yung nambubuli, namimintas, yung pa yung kapintas-pintas. Kaya tignan mo yung buhay nila ngayon, no. Hindi ko naman sila nilook down, pero dahil sa pambubuli nila sa akin, tignan mo na may tsura nila ngayon, mga losyang na, 'di ba? Yung mga feeling dati, yung mga feeling artistahin sila daw, feeling mga pogi sila, tapos akala mo naman, tapos nung tawag-tawagin talaga nila akong Bisaya, puki ng ina. Pero ngayon, tignan mo, papangit nila ngayon kaya. Yes, mapapangit sila, mapapangit talaga sila. Tapos yung papangit kaya nila ngayon. 'Di ba? Kasi dapat hindi sila maging bully. Dapat nila sa mga anak nila, okay, maging bully. Pagtandaan niyo, papangit kayo. Pangit, mga gagi, no? Proud naman akong Bisaya ako, pero yung ibubuli ka nila, hindi ko talaga, guys, makakalimutan yung binuli ako. Binuli talaga ako ng mga banda. Yun lang, guys. Thank you for watching. This is Magmarites episode 5 na tayo. Walang kwenta, puro bully lang. Pero ang lesson doon is turuan natin mga anak natin na huwag maging bully. Kasi explain natin sa kanila na kapag nambully sila ng bata, hindi healthy yun sa binubuli nila. Kasi yung pain na dinadala nila is magre-remain yun sa heart ng mga anak, ng mga binubuli nila. Totoo yung guys, kasi nga, ako yun yung sinasabi ko sa mga anak ko, kaya yung mga anak ko hindi sila bully. Pag kunyari may nambubuli sa kanila, pinaprangka nila yung nambubuli sa kanila. Kasi yun ang pinaano ko sa kanila na wag silang maging bully. Wag silang mambully ng ibang bata. Yun ang inano ko sa kanila eh. Kaya hindi sila nambubuli. Siguro, nandun yung mga nagjo-joke sila, nagpa-prank sila. Yung prank na hindi masasaktan, hindi bully ang dating. Yung nagloloko ba, yung nagjo-joke, ganyan. Pero hindi sila yung personality ng isang tao, bubulihin nila, hindi. Yung mga kaklasmate nila. Yung mga anak ko hindi bully. Ayoko kasi sila maging bully para hindi rin sila mabully. Diba? Ako, sabi yung panganay ko nga nalungkot, sabi niya, talaga mama, nabully ka before? Sabi ko, oh, yes. Sabi ko, it's hurt a lot pag nabully ka. Kaya huwag kayong mabubully. Sabi ko, kaya hindi silang bubully. Kaya tayo guys, as a magulang, dapat yun yung number 1 na i-advise natin sa mga anak natin na huwag silang mambully. Diba? Thank you for watching, guys. This is Chris TV PH. Bye!